Sinasabi ko na po ito mulat sa pool na mag-umpisa ako sa TikTok. Lahat po ng ikinukwento ko sa inyo ay nanggaling sa sarili kong experiences. Nagsasalita po ako dahil panahon na para magsalita ako. Wala po akong pinipilit. Hindi ko po pinipilit na maniwala yung ayaw maniwala. Ako po ay mensahero lamang ng mga nagbibigay ng paalala sa humans, sa sangkatauhan. Hindi ko na po pwedeng maiwasan ito. Ako po'y pinanganak na ganito pero hindi po ako nagsasalita na katulad ngayon. Nag-umpisa lang po ito last year. Ipinapaalala ko po, uulitin ko, hindi po ako namimilit na paniwalaan ninyo. Ito na po yung tungkol sa Agartha Part 2. Ang reason po kung bakit ako nagpunta sa Agartha ay kasi dahil napakarami pong humiling na followers ko. Ang dami pong nakiusap na kung maaari ay pumunta ako sa Agartha. Wala po akong interes magpunta sa Agartha o sa Biringan before. Ito po yung Part 2. Yung sinabi ko po doon sa Part 1 ay yung overwhelming desire ko na i-share sa inyo kung ano yung nakikita kong kagandahan dun sa kanila. Na nakausap ko yung parang grandmaster o president nila. Doon muna po ako pupunta. Yung binanggit ko pong may message na kinausap ako na nakakalungkot na part. Sabi po niya, sabihin ko daw sa lahat ng mga tao na gustong makinig, na maghanda-handa, dahil hindi maganda ang pupuntahan ng pangyayari sa ating mundo. Hindi lamang po sa Pilipinas. Marami na pong disasters, mga bagay na mahirap ipaliwanag na sunod-sunod na mangyayari. Pati mga rallies, pati mga activists, dahil daw po humans are full of anger now. We are always angry. They have been trying to warn us before. Sinabi po nila na noon pa daw ay nagbibigay na sila ng warning. Tinutulungan nila tayo na ma-avert, na makaiwas sa mga gera. Pero wala raw nakikinig. In fact, nung nagwa-warning sila, noon pa, kung minsan nagpapadala sila ng mensahero para kausapin tayo, palaging ang sinasalubong sa kanila ay hostility. Ibig sabihin, tinatrato po silang kalaban. Ang sabi po nila sa akin, masyado na daw po tayong barbaric. Wala na daw po tayong inisip kundi makipag-away sa isa't isa. Napaka-negatibo daw pong enerhiya niyan na unting-unting nagpapalugmok sa buong mundo, hindi lang po sa atin. Yun daw po na dating itinuro sa atin na dapat magmahalan tayo at mahalin pati kalikasan ay nalimot na. Hindi na daw po katulad nung dati. Pasama na ng pasama at nahihirapan na silang kontrolin tayo na para matulungan tayo. Sunod-sunod daw po ang mangyayaring hindi maganda, pati ang gera ay hindi na maiiwasan. Lungkot na lungkot po ako nung kinakausap niya ako kasi yung mukha po niya was very, very kind. Yung mata po niya ay lungkot na lungkot. Marami pa po siyang sinabi sa akin, humans daw are barbaric now. So, and we're covered with very dark clouds. Yun po ang sabi niya, yung energy daw ay para pong clouds na nagpapalibot dun sa mga taong wala nang ginawa kundi makipag-away o magsalita ng masasama kahit hindi naman sila inaano. Yung frequency po natin ay may yung pong maraming sumunod nung nagsabi po ako na yung Schumann resonance, yung frequency po ng pagkatao ng humans ay nag-improve. In fact,
yung DNA natin po tumaas, pero marami pa rin pong naiiwan. Yun po yung palaging galit, yun po yung palaging gustong mang-away, yun po ang palaging negatibong sinasabi. Yun po ang maiiwan at mahihirapan. Hindi bali daw po kung diretso mamamatay. Hindi po. Yan po ay pagdudusahan nila ng mahabang panahon habang buhay sila. Magkakaroon pong sakit. Magkakaroon po ng napakalungkot po nung mga kwentong sinasabi niya sa akin tungkol sa atin. Yung kapabayaan natin sa kalikasan, yung pananakit sa mga hayop, kasama po yun. At saka sinasabi po niya talaga na masyado daw full of hatred ang humans ngayon. Kahit na ang mga Pilipino, minention na po yung country natin. Lungkot na lungkot siya dahil napakatagal na pala nilang sinasabi na iwasan natin yun dahil tayo ay we are the children of the one. Yun po yung pang-intindi ko. Palagi po akong tumitingin usually sa kanan kasi pag kinakausap nila ako, kung hindi po telepathically, I could hear it on my right ear. At sinabi din nila sa akin yun, hindi may iwasan na may maririnig akong iba. Pero normally, yung maririnig kong nasa left ear, wag ko daw pong papansinin. Dahil pagka nasa right, normally sila po yun. Pagka may messages. Ang sakit-sakit po. In fact, sinabi ko po, please stop. Huwag niyo na pong sabihin sa akin kung ano pa yung mga ibang mangyayari at kung ano ang kasamaan ng mga tao ngayon, maski na sa aming bansa. Tulungan niyo na lang po kami. Ang sagot po sa akin, tayo na lang ang makakatulong sa atin. Tayo na lang. Mahirap na daw po dahil may domino effect daw po yan. Yung ginagawang kasamaan natin at yung pagiging napaka hateful ay pakapal po yung enerhiyang negatibo na hindi na nakakapasok yung positive energy na dapat makatulong sa atin. Sinabi rin po nila sa akin na expect people not to believe you because we've been doing this for the longest time. Ang tagal na daw nila. Hindi naman ako ang una. Meron na pong nauna sa akin na nakarating doon na sinabihan din nila na sabihin sa atin kung anong dapat gawin. Wala naman pong nakikinig at palagi pong sinasabihan ng mga tao na yung nagsasalita na may message na dala na galing sa kanila ay nababaliw o hallucination daw po. Ako, hindi po. Kung hallucination, edi pangit yung mga sasabihin ko. Evil ang mga sasabihin ko. Wala po silang sinasabing kahit na anong evil. In fact, palagi nilang sinasabi na to meditate and to pray because prayer is the best meditation ever. Magdasal. Doesn't matter what religion, but be kind, be pure of thought. Yung puso po natin, lakihan ng konti. Wag masyadong palaaway. Kawawa po yung mga maiiwan, magdudusa po kayo. Hindi ko po alam kung nakita nyo lang yung nakikita kung yung sinasabi nila sa akin na magkakaroon na sakit na pagdudusahan ng mga tao. Hindi bali daw kung mabilis mamatay. Hindi daw po magdudusa talaga habang buhay. Yung po ang mga darating sa atin. Meron pa po akong ikukwento sa inyo. Sisikapin ko pong ikwento sa inyo sa susunod. Ang hirap po magsalita kasi ang dami talagang negatibo dito na hindi naman naiintindihan. At totoo yung sinabi nila, masyadong hateful ang karamihan sa hindi nakakaunawa. Salamat po. God bless all of you. I'm praying for us.